And we are so back para sa second season ng ating BHW Me, Be Healthy With Me. Kumusta ka naman, Ma'am Noel? And of course, Doc, Gina G pa rin ako. And yes, tama nga po si Doc, kami po ay nagbabalik na may baon na mas maraming kaalaman para sa inyo. Yes naman, Ma'am Noel. More information, more knowledge para makatulong po sa ating mga kababayan, lalo na dito sa ating Bicol, para piliin po nila yung healthier choices sa mga pang-araw-araw po nilang buhay. Ayan, talagang full of energy tayo, Doc, ngayong ating first episode ng Season 2. And again, this is another day, another opportunity to be healthy. Let us all be healthy dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga, kaya BHW Me, Be Healthy With Me. Actually, 2 months tayo pala, Ma'am Noel, na nawala po sa pag-air sa ating Facebook live. Sa 2 months na yun, Ma'am Noel, napakadaming nangyari. Napakadami nating kinandak na campaigns, major campaigns. At kasama na po dyan yung ating World Immunization Week celebration. Dito, nagkaroon tayo ng pagkilala sa lahat po ng ating mga partners. Kasama na dyan ang ating mga BHWs na napakadami ng contribution, ginawang tulong para maging successful ang ating mga bakunahan sa iba't ibang level ng Bicol Region at hindi lang sa vaccination, kundi na rin sa lahat ng mga programa natin sa Department of Health, sa health sector, para gawing healthy yung ating mga kababayan. Ayan, tama ka dyan, Doc. Maliban nga po sa Immunization Week celebration, nagkaroon din tayo ng bakuna jingle making contest. Ay, naaalala ko yun, Ma'am Noel. Napakaganda nung nanalo na jingle. Yes, yung niya, Doc. Yes. Actually, siguro, tingnan natin, Sir Jigs, baka po pwede po nating i-play yung ating nanalo na jingle, no? Pakinggan natin para ma-share din natin sa lahat ng ating mga kababayan. Ang nanalo ay Tara na sa Bakuna ni Miss Isabel Balbin mula sa Barangay Dapdap in Legazpi City. Ayan, so pakinggan natin, okay? Ayan, Ma'am Noel. Intro pa lang, malakas na. actually, Doc, nandun tayo, di ba? Yes. Contest mismo at napakinggan natin. Kaibigan, hindi ako ang kalaban. Kaya mo nasabayan. Malusog ang katawan. Lahat ng mga sakit, iiwasan malalabanan. Don't be afraid of vaccination. Oh, little baby, let's go, mommy. A healthy baby, a happy family. Let's try to lead a love for a healthy little baby. Tara na, tara na, tara na, tayo magpapakuna. Tara na, tara na, tara na, batang masaya. Iwas sa sakit, malakas na resistensya. Ang batang masaya, kasiyahan ng pamilya. Di ba, Ma'am Noel? Ang ganda. Very danceable siya. Yes. Kahit nung una ko siyang narinig, parang, wow, ang ganda ng pagkakagawa. Kasi, Doc, ako, di ko kaya gawin. And, Yes. i-acknowledge po natin yung galing ni Miss Isabel Balbin, again, mula po sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Yes. Ayan, Actually, very talented. tuwang-tuwa ako dun sa message niya kasi ang message niya, tara na, tara na, tara na, tayo na magpabakuna. So, napaka-akmayan nung message nung jingle na to para hikayatin yung ating mga kababayan na syempre magpabakuna na. Ayan. So, maliban nga po, Doc, sa ating bakuna jingle making contest, nagkaroon din po tayo ng healthiest handaan contest naman sa Sorsogon. So, dito po, Doc, sa activity na ito ay ibinida ng ating mga participants yung kanilang healthy na putahe na pwede natin ihanda tuwing fiesta celebrations. Dahil nga po, sabi nila, ang May is buwan talaga ng mga fiesta celebrations. Yes. So, dapat ang reminder natin doon, kahit may fiesta, tuwing magkaroon ng mga handaan, kainan, dapat panatilihin pa rin natin ang pagpili ng mga napaka-healthy na ating mga pagkain at the right proportion, di ba? So, yun yung message natin doon. So, hopefully, na-practice ng ating mga kababayan, hindi lang tuwing May, kundi sa buong taon. Di ba? Ayan. So, para naman po sa ating first episode ngayong Season 2,
pag-usapan naman natin ang isang bagay na sabi nga nila ay hanggat dumadaloy daw ay senyales na buhay ang isang tao. Teka, Ma'am Noel. Feeling ko kaya ko tong hulaan. Yes, no? hulaan mo ba yan, Doc? Unang hula ko, feeling ko tatama to agad. Sige, Doc, ano ba yun? Kape. Mali. Ako, Doc, ang hula ko naman una, soft drinks. Feeling ko hindi rin. Hindi rin. Ayan, mali po yun. Dahil ito po ay dugo. Okay. So, tama ka dyan, Ma'am Noel, dahil ngayong buwan ng Hulyo, we are actually celebrating yung National Blood Donors Month. At syempre, para bigyan tayo ng madaming kaalaman at para masagot din ang ating mga katanungan patungkol sa napaka-importanting topic na ito, ay inimbita po natin ang ating pong Donor Recruitment Officer mula po sa Bicol, South Luzon, Sub-National Reference Laboratory. Ang ating pong guest ngayong hapon, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin, Miss Nicole Bejo. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Doc Mon and Ma'am Noel. Yan. So siguro, gustong-gusto ko nang umpisahan yung tanungan para mas madami na tayong ma-share na kaalaman sa ating mga kababayan. Ma'am Noel. Ayan, simulan na natin, Doc. Ma'am Nicole, ang July po ay kinikilala bilang National Blood Donors Month. So ano po ba yung kahalagahan? Bakit po ba natin to sineselebrate? Ayan, so tama po, no, ang July ay celebration ng ating National Blood Donors Month. So basically, gusto po natin bigyan ng pagpupugay ang ating mga donors, no, na nagbibigay ng dugo kahit walang kapalit. No? Ang dugo po kasi hindi yan pwedeng mabili sa Shopee, sa grocery. Makukuha lang po natin yung dugo, galing din po sa tao. So yung mga donors natin na regular na nagbibigay ng dugo, kahit walang bayad, kahit walang kapalit, malaking tulong po yung naibibigay nila. Hindi lang po, no, nakasagip ng buhay. Imagine po na yung mga pasyente na salina ng dugo, nabibigyan din sila ng oportunidad na humaba pa yung kanilang buhay. Makasama yung kanilang mga pamilya, makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho. So, ganun po kalaki, no, yung tulong ng ating mga blood donors. Kaya ngayong Hulyo po, no, gusto naming bigyan ng pasasalamat at pupupugay ang ating mga donors. At the same time, gusto din po natin ipaalam sa publiko na importante po ang pagdodonate ng dugo. At kailangan po namin ng tulong ng publiko para masiguro po natin na lahat ng mga pasyenteng nangangailangan ng dugo ay matutulungan po natin. So napakaganda pala ng celebration natin ngayong July. So this July we are celebrating una yung mga blood donors. No? Kasi totoo naman, hindi talaga biro naman na magdodonate ka ng dugo mo. So mga mga heroes din sila, di ba? Kasi they are, tinutulungan nila yung mga nangangailangan para dugtungan pa yung buhay nila. Sabi nga daw, kapag daw ikaw ay isang blood donor, you help save people's lives. Yes, that's so true, Ma'am Noel. And of course, hindi lang naman yung blood donor. We are also celebrating na marami tayong naligtas na buhay dahil sa mga efforts ng ating blood donation or yung ating pong mga pagsigurado na meron at merong makukuhang ligtas na dugo para sa ating lahat. No? So ngayon, dahil celebration siya, I am curious ngayon, kasi di ba pag celebration, Ma'am Noel, nandiyan yung merong mga activities, no? So, curious ako, ano po ba yung mga activities natin for the month of July to celebrate the National Blood Donors Month? Ayan, so ngayong Hulyo po, magkakaroon po tayo na ng malakihang mobile blood donation activities. And this time po, ang ginawa po ng aming opisina, nakipag-partner po kami, no, sa iba't ibang sektor. So, kasama dyan po yung mga NGOs, media, school, even religious organizations, and national government agencies. So, for the month of July, meron tayong 5 big MBDs, or mobile blood donation activities, na iko-conduct po, no, sa iba't ibang lugar dito sa Albay. So, sa July 5, magkakaroon po tayo ng mobile blood donation in partnership po with GCI and Kiwanis. Ayan. So, sila po mismo, actually, Doc Mon, Ma'am Noel, yung nag-organize, no? Sila yung tumulong sa amin makapaghanap ng donor, no? Para masiguro natin na makakakuha tayo ng madaming dugo sa July 5. Sunod naman po niyan, meron tayo sa July 10. In partnership naman po ito with members of MGCI, members of CAD International, no? Ito po ay yung tinatawag ng dating daan. Actually, ito po, mga miyembro po mismo ng kanilang simbahan ang nagdo-donate. No? So, sa araw na yon, we are actually expecting 100 donors. No? Ganon kadaming donors. On July 10 naman po, ay July 13, ang partner naman po natin ay media.
So, yung ating matagal na pong partner sa mga mobile blood donation, ng Idol FM. So, gaganapin po yan sa Pacific Mall, Legazpi. So, si Idol FM, the same po, no, 100 donors yung kanilang rini-recruit ngayon para masiguro natin makakadagdag po tayo sa supply ng dugo. And then, on July 17, ang partner naman po natin ay school, Divine World College of Legazpi, no? So, magkakaroon po tayo, hindi lang blood donation, magkakaroon po tayo ng symposium, no, sa mga estudyante. Kasi gusto po natin mahikayat, no, na bata pa lang, mga estudyante pa lang, ma-internalize na nila or matutunan po yung voluntary blood donation para hanggang pagtanda, no, madala-dala yung ganong advokasya na nagbibigay ng dugo regularly. So, yun po, magkakaroon tayo ng symposium sa araw na yon. And then, meron naman po tayo lastly sa July 23. So, in partnership naman po with Army. So, yung mga uniform personnel po yung ating mga donors dyan. So, we are expecting actually po sa kada schedule ng MBD na yun, more or less 100 blood donors yung makikilahok, magdodonate ng dugo para makadagdag sa ating supply, and at the same time po, ito ay in celebration ng ating National Blood Donors Month. Okay. So, napakaganda ng activities ng celebration na yun, Ma'am Noel, no? Kasi may nag-participate na nag-lead to organize na from the religious organization sa school. NGOs din doon. NGOs. In short, madami nagtutulungan para masigurado na meron tayong sapat na supply ng ligtas na dugo. At ang nakakatuwa pa dyan ay nagtutulungan yung buong community. Di ba? May mga partnership na po pwede na gawin pala para maging successful yung ganitong mga health advocacy. Ayan, so mahalaga talaga, Doc, yung community participation sa gantong klaseng activity, lalo na po sa ating blood donation. So, ma'am, tanong ko lang kasi na-mention natin may mga areas na pinili sa iba't ibang mga araw to facilitate na makakuha po tayo ng blood. Pero meron po bang, like kami ni Ma'am Noel, kung maisipan po namin na gusto namin biglang mag-blood donate or mag-donate ng blood, meron po ba kami po pwedeng puntahan? Ayan, magandang tanong, no, Doc Mon, kasi madami po actually yung very willing to donate blood, pero hindi nila alam kung saan pupunta. So, una, pwede po kayong pumunta sa aming opisina, sa blood center. Nasa loob po ito ng Bicol Regional Hospital and Medical Center, no? You can proceed to our blood center to donate blood. We also have po ng mga mobile blood donations, kaya po tinawag mobile, kasi kami na po yung naglilibot, nagpupunta sa community, sa mga barangay, para po yung mga donors natin na medyo malayo po yung kanilang pinanggagalingan, doon na lang po sa mga barangay magdo-donate. So, araw-araw po, actually, Doc Mon, Ma'am Noel, nagko-conduct po kami ng mga mobile blood donation activities. And pinupost po namin yung daily schedule ng ating blood donation sa page po ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. So, pwede po ninyong malaman, kung merong schedule sa lugar ninyo through that post. Ayan. So, kung willing po mag-donate, pwede po kayong dumiretso na mismo sa ating mga mobile blood donation. Kung kayo po ay taga Legazpi, malapit lang po dito sa blood center, pwede po kayong pumunta sa aming opisina. And we are excited to accommodate you po para makuhanan kayo ng dugo. Ayan. So, Ma'am Noel, siguro pag naisipan natin, Mondays to Fridays ba ito, Ma'am? Yes po, Mondays to Fridays po, pwede po kayong pumunta. Okay. So, mga anong oras kaya tayo pupunta nun, Ma'am Noel? Ano ba yung open? 8 to 5? From 8 a.m. to 2 p.m. po. To 2 p.m. lang. Okay. So, from 8 a.m. to 2 p.m., tuwing Lunes hanggang Biyernes, siguro except holidays din naman, ma'am? Yes po. Except holidays. Maaari pala tayong pumunta doon sa ating blood center na nandiyan dyan lang sa tapat ng Bicol University. Sa Bicol Blood Center, yes. Sa loob po ng BRHMC or the Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yes. Ang alam ko, meron din ganito pong mga activities sa Camarines Sur naman, sa Bicol Medical Center, kasi meron tayo sa Bicol Regional Hospital na area. Sa Bicol Medical Center, meron din po silang mga activities patungkol po dito. So, yun, makipag-usap, makipag-coordinate sa mga rural health units, baka merong nakaschedule din po sa inyong mga lugar. Ayan. So, Doc, nalaman na po natin yung activities and schedule na ating blood donation. Ngayon naman po, Ma'am Nicole, sino naman po yung mga pwedeng mag-donate ng dugo? Ayan. So, actually, magandang tanong din yan dahil nga po, madaling willing ang tanong, qualified ba ako mag-donate, no? Ako ba ay allowed mag-donate or safe ba ako mag-donate ng dugo?
So, ano po yung basic na qualification ng isang blood donor? Una, sa edad, from 16 to 65 years old, pwede mag-donate. 16. So, so ilang taon na po ba pinakamaaga, kayo? no? Ilang taon nga na, Ma'am Noel? 25. Ayan, 25. Happy 25, Ma'am Noel. Pasok, Ma'am Noel. Kayo po, Doc Mon. Basta hindi pa ako 65. Ayan, so siguradong pasok na pasok po kayo, no, sa edad na inaalaw natin na makapag-donate yung donors. Kapag 16 to 17 years old, pwede mag-donate pero hinihingan po namin yan ng parents or guardians consent. So, syempre, considered minor po sila. Doon naman po sa mga senior citizen natin na nasa 60 to 65, as long as po annually o kada taon nakakapag-donate kayo ng dugo, pwede po kayong mag-donate. Pero kung yung last donation, kunwari 61 years old ka, last donation mo ng 55 years old ka, so hindi na po pwede. Dahil gusto po natin masiguro no, na safe, na hindi lang po basta makakuha tayo ng dugo, hindi lang kung sino-sino. Kasi po, yung goal po natin, no, hindi lang makakuha ng sapat ng dugo, pero masiguro natin na ligtas yung ating dugo na makukuha. And at the same time, gusto natin masiguro yung safety din ng ating mga blood donors. Okay. So yun po yung sa edad. So ngayon sa timbang naman, ayan, madami nagtatanong, ilan po ba yung timbang no, ng donor para ma-accept sila na mag-donate ng dugo? So, ang base po sa standard, 50 kilograms yung ating tinatanggap, no? Na timbang ng donors. Pero sa experience po namin, kapag first time na babaeng donor, usually kasi pag mga 50-51, madalas nahihilo or nahihimatay. Kaya po sa blood center, no, ang tinatanggap namin, at least 53 kilograms. Pag first time na female donors. First time. Ayan. Pero kung yung mga nauna na, Kung mga nauna na, ayan. So matagal na, regular na din nagdo-donate, no? 50 kilograms Pwede yung ating tinatanggap. So bakit po may ganun po no na natimbang na pinagbabasehan tayo? Kasi po kung mas mababa po yung timbang mo, mataas po, Doc Mon, Ma'am Noel, yung posibilidad na mahilo o mahimatay ka. So gusto natin magkaroon ka din ng magandang experience no, sa pagdo-donate. At the same time, sabi ko nga po, yung safety no, ng ating mga donors. so minimum lang ng edad ay 16, pero dapat may parental consent Yes. from 16, 17, 18 years old. Pero 18 and above, yun na yung wala na, no? Yes. Oh, yan. So kung ikaw man po ay pasok sa edad na to, at may timbang na requirement, may minimum 50 pag first time daw, 53. Yes. Pero Na babae, meron pa tong yan. maximum. Wala naman. Wala namang maximum. Okay, so Opo, pero kahit ano yung timbang mo, yung kinukuha naming dugo, yung amount ng dugo is pareho lang. pareho lang. Okay, kahit Ayan. hindi masyadong kabigatan kundi at napakabigat din po ng inyong timbang, pareho yung kinukuhang amount ng dugo. And Pero gusto walang ko kung limit yung i-add, timbang. actually, aside po dun sa timbang, sa edad, kailangan po normal yung ating BP, pulse rate. So, during the blood donation po, may mga staff po tayo na magche-check ng inyong vital signs. So, yung BP, temperature, pulse rate. So, kapag normal ang inyong vital signs, so, at nakapasa kayo po dun sa ating interview, at ang ating i-conduct na physical assessment or examination ng doktor, saka po kayo pwedeng kuhanan ng dugo. So, yung proseso pong sinusunod natin para masiguro natin na ligtas yung dugo makukuha sa donor, at the same time, safe po no, na yung donor magdo-donate ng dugo. Okay. So, meron naman palang mga screening Yes. na gagawin pa sa inyo. So, punta lang kayo. Tapos, kung kayo ay pasok sa edad na yon, sa timbang na yon, tapos mag-screen pa rin naman po yung ating mga health workers before po kayo kuhaan ng dugo. Okay. Ma'am Noel, so, kanina pinag-usapan natin sino yung mga pupwede. Ngayon, sino naman po yung mga hindi pwede na mag-donate po ng kanilang dugo? Ayan, so magandang malaman din yan ng ating mga interesadong donors. Kasi po, madami kaming na-encounter na very willing mag-donate pagdating po sa venue, ay medyo malayo nga hindi na-discourage sila or na-disappoint na nagpunta ako, nag-effort ako, hindi pala ako qualified to donate blood. So maganda pong malaman, ako ba ay maa-allow, no, mag-donate or hindi. So meron po tayong tinatawag na permanente o pansamantala po na hindi ka pwede mag-donate ng dugo. So dun sa mga pansamantalang hindi po pwede mag-donate ng dugo, kapag kayo po ay may sipon, no, may lagnat, may ubo.
So, ang sinasabi lang po no, na may infection ng ating katawan. So, hindi po safe na magsasalin tayo ng dugo sa pasyente na galing po sa donor na merong infection sa kanilang katawan. So, pansamantalang hindi pwede mag-donate. Ito, madalas ko ding naririnig yung mga donors daw na may tattoo. May tattoo po ba kayo? Ako wala. naman. Wala tayong tattoo. Pero madami po ang very willing, gustong mag-donate. Pero hindi na daw sila nagdo-donate kasi may tattoo daw sila or may mga piercing. Butas sa kahit ano, nagpapa-piercing sa kahit anong parte ng katawan. No? Kapag meron po actually tattoo or piercing, pwede mag-donate pero dapat more than 1 year na yung kanilang tattoo or ear piercing or body piercing. So, 1 year pwede pa pala. naman. Di ba yung mga babae, lagi silang may mga piercing, tapos mahilig sila magdagdag. 1 year pa ang aantayin pa Yes, ganun. 1 year. So kapag more than 1 year na po ang tattoo or piercing, pwede na po mag-donate ng dugo. Kaya po, nakapasok siya dun sa pansamantala na hindi ka pwede mag-donate dahil mag-aantay lang tayo ng 1 taon. Ayan. So, sino pa po yung mga tao, na individual na pansamantalang hindi pwede mag-donate? Siyempre yung buntis. Yung mga buntis, dahil nga po, hindi na lang isa yung nangangailangan ng enough na dugo. Meron ka pang dala-dala, no? Yung anak mo, kailangan din ng enough na dugo or iron, no? So, kapag buntis po, pansamantala mo nang hindi pwede mag-donate. Ayan. Okay. And then, yung mga pasyente po natin na nag-undergo ng operation, no? So, hindi muna pwede mag-donate dahil kailangan din nilang makarecover muna. Okay, kailangan makarecover. So, ito sa mga, dahil na-mention nyo kanina, Doc Mon, Ma'am Noel, yung about sa bakuna. May mga nagtatanong din, pag ako po ba ay nagpabakuna ng ganito, ganyan, pwede ba ako mag-donate? So, madalas, pag nagpa-anti-rabies, ayan, pwede po ba mag-donate? So, ang sagot po dyan, pansamantalang hindi pwede mag-donate, no? 1 year, mag-aantay din po tayo ng 1 taon. No? Kapag may bakuna. Yes. Kahit anong bakuna ba? Ay, hindi po. So may okay. iba, depende po, iba-iba po yung deferral period ng bakuna. Pero kung nagpa-anti-rabies, mag-aantay po tayo ng 1 taon. Mula sa huling dose Mula yan. sa huling dose po na natanggap ng ating donor. Oo. Okay, so during the screening period, itatanong po yan. So iba-iba po yung deferral period ng mga bakuna na na-receive po ng ating mga donors. So maliban sa bakuna, ano pa po ba yung mga usual na reason o dahilan kung bakit pansamantala na hindi pwede muna mag-donate? Ito po, kapag ang donor po ay nagtitake, ito madalas tinatanong, pag ako po ba ay may tinitake na gamot for hypertension. Mga maintenance na gamot. Yan, madalas yan, mga maintenance, no? Pwede ba mag-donate? So, ang sagot po dyan, pwede mag-donate. Ang hindi lang po pwede, yung mga hypertensive na patients natin o donors natin, na ang tinitake pong gamot, nag-e-end sa ulol. Ayan. May mga gamot na May mga ganun palang ulol. Ayan, mga Okay, ulol. propranolol, metoprolol. Ayan, mga metroprolol. Ayan. So, Klase po yan ng gamot na ang pangalan nun, ang pinakadulo, may mga OLOL. Ayan. So kapag ang gamot pong tinitake nyo, yan, nag-e-end sa OLOL. So, hindi mo na kayo pwede po mag-donate ng dugo, no? Pero kapag nagtitake ka ng, ito madalas amlodipine, losartan, kung yun yung inyong maintenance, tapos yung BP nyo naman nung araw na magdo-donate kayo ay normal, Pwede. so pwede. Okay. Pero kapag ibang gamot, yun nga po yung na-mention ko, isa sa mga hindi natin inaalaw, yung olol, yan, OLOL, so hindi mo na pwede mag-donate. Okay, may mga ito yung mga temporary lang na contraindication. Pansamantala lang muna nating i-defer. Ibig sabihin, hindi mo nakukuhaan ng dugo unless, pwede naman kasing matapos itong mga cases na to, di ba? Like for Yes. example, pag yung sakit, lagnat, pag wala ka ng sakit at lagnat, then pwede na. Pwede ka nang mag-donate ulit. So, ayun po yung iilan dun sa mga conditions, no, na pansamantalang hindi mo na natin ipapadonate yung donors natin. Meron naman po, Doc Mon, Ma'am Noel, na permanente, ibig sabihin talaga, Hindi na talaga permanent pwede. deferral, hindi na po pwede. So, sino-sino po yung mga taong to? Una, syempre yung mga individual na nag-positive po sa HIV, yung mga sexually transmitted diseases. Dahil po kung ikaw ay nag-donate ng dugo, no, pwede yan makuha ng pasyente pag sinalin yun sa kanila. So, again, ang ating objeto, no, hindi lang tayo makakuha ng madaming dugo. Kailangan masiguro natin na ligtas at maganda yung quality po ng dugo na isasalin sa pasyente. So, hindi po natin rin-reject po, no, yung ating mga donors na nag-positive po sa HIV or merong sexually transmitted diseases, no. Ang gusto lang natin masiguro,
yung safety din po ng mga pasyente. So, ayan. So, ito maganda din pong malaman ng publiko in relation po dun sa merong HIV or sexually transmitted diseases. Yung mga individual naman po na involved sa meron tayong tinatawag na high-risk behavior. Ano po ba ito mga high-risk behavior? Yung mga, example, mga individual po na nakikipagtalik, hindi lang sa isang partner, no, madaming partner. Multiple sexual partners. Multiple sexual partners. So, ang tanong, bakit? Grabe naman ngayon, porket madami akong sexual partner, hindi pwede mag-donate. So, bakit po permanente hindi natin inaalaw sila mag-donate? Dahil mataas po ang risk na kayo, yung mga individual na involved po sa ganitong behavior ay mataas yung risk makakuha ng mga nakakahawang sakit. Nakakahawang sakit. Ang tanong ko dyan, ma'am, kasi lagi ko din tinatanong dito sa akin. For example daw, ako, my partner. Okay. So, yung partner ko, yun yung may maraming sexual partners din. Pero ako, siya lang. So, ano ang natin doon? Pwede pa rin ba akong mag-donate, for example? Ayan, ang sagot po doon, Bokbon, kahit very willing ka mag-donate, kahit walang kapalit, hindi pa rin pwede. Dahil nga po, may exposure ka po sa isang tao na may risk makakuha ng sexually transmitted diseases. Talagang dapat pumasok dito yung mga abstinence, Yan. yung dapat iisa lang yung partner, loyalty. Kailangan loyal at faithful. Yes. Opo, kasi yun po kailangan tayo ay malusog para makapag-donate ng dugo. Kasi pwede naman po i-allow lang namin kuhanan kayo ng dugo, instead po makatulong sa pasyente, nadagdagan natin ng sakit. Oo. Pero di ba, Ma'am Noel, kasi baka matakot yung iba kasi maaari nga pala, totoo naman, maaari siyang mahawa sa pamamagitan ng blood transfusion, di ba? Pero tayo naman, inis-screen pa rin natin yan, di ba? Hindi tayo naglalabas ng dugo na hindi dumaan sa screening, ibig sabihin sinala nila, may dinaanang proseso para masigurado na ligtas yung ating mga nakuhang dugo. So kahit makapag-donate yung merong HIV/AIDS, tama ma'am? Yes. Ma'am, i-check pa rin natin yan, si-screen pa rin natin, at hindi yun i-release kung magpa-positibo doon. So hindi napakaliit, wala nga ata na chance, di ba, na makapagbigay tayo ng dugo na merong mga nakakahawang sakit. Yes, tama po yun, Doc Bon. Dumadaan po yun sa testing, and actually pinapadala pa nga po natin yung mga nag-reactive na sample sa RITM para ma-confirm. So ibig sabihin, strict process. Yes. Yung pagdadaanan para po yung dugong binibigay o dinidistribute po ng ating blood center ay ligtas. Yes. Pero during the screening process, yun po yung sinusunod lang natin again para masiguro natin na safe. At the same time, alam naman po natin sa gobyerno, with the limited resources, so syempre kung alam naman ng ating donor na they are not qualified, tapos kinuhanan natin ng dugo, tapos during the testing, may nakuhang nag-reactive dun sa ibang sakit, tatapon lang po yun. So sayang ng resources. Oo. Kaya, So, pero at least maganda yun, no? Kasi yung message natin, lalo na sa mga natatakot dun sa mga sa blood, di ba? Pag nag-donate ng blood, kahit yung may HIV/AIDS or may infection, sisasalain, tapos pag may nagpositibo, nagpositibo siya, hindi talaga siya ilalabas natin. So hindi siya mailasisalin sa ibang tao. Yeah. So, yun po, And siguro, ilan na lang yung may mga sakit po pala, Doc Ma'am Noel, sa puso, sa baga. So, syempre, kailangan malusog ka po Yes. At the same time, kung ikaw nagre-recover pa sa ganung mga sakit, hindi po talaga natin muna kukuhanan ng dugo. Ayan. Okay. So, yon. So, meron tayong temporary na hindi mo na pwedeng bigyan. Meron din tayong talagang absolute na permanent. permanent na hindi talaga na po pwede. So, again, napakagandang malaman po nito. Para na rin po sa lahat. Alam ko marami kasing may gustong mag-donate din ng dugo. No? Ma'am Noel? Siguro, isa na ako dun, Doc, sa mga gustong mag-donate. Kasi Wow! nabanggit nga ni Ma'am Nicole kanina yung qualified age and yung weight. And sa tingin ko, pasok naman ako dun, Doc. Ayan. Siguro Ayan. magpa-schedule tayo sa isa sa mga events na pumunta tayo. Yes, magpapascreen din ako, Doc, kung pwede ba ako mag-donate ng dugo. Oo. Ayan, Ma'am Nicole, kasama, katulad ko naman po na gustong mag-donate ng dugo, ano po ba yung mga dapat namin gawin or meron po ba kaming hindi dapat gawin bago po kami mag-donate ng dugo? Ayan. So, magandang reminders po sa ating mga donors na gustong makilahok o mag-donate ng dugo. Unang-una, kailangan po meron tayong maayos na pahinga o tulog, okay? At least 6 to 8 hours of sleep, no? So, syempre, kukuhanan kayo ng dugo, kailangan po well-rested ang inyong katawan,
Okay? Ikalawa, syempre dapat po nakakain tayo ng maayos. Di ba, na-experience na po ba ito na pag gutom kayo, parang nangihina kayo? Yes, medyo nahilo-hilo. Oo, medyo nahihilo. So, para maiwasan natin yung pagkahilo, pagkahimatay, importante nakakain po tayo ng maayos. Okay? Maganda din po at importante tayo po ay well hydrated. Ibig sabihin, inom po tayo ng madaming tubig, no? Dahil nga po, kukuhanan kayo ng dugo, sama mawawala ng fluid, no? Yung ating katawan. So, dapat po madami pong tubig o fluids yung makuha ng ating katawan bago ka po kukuha ng dugo. Okay? And ito po, kumbaga psychologically, madami po kasi kami na-experience na excited, kaso sobrang anxious or natatakot sila. Normal naman po yun, lalo na kung first time no, na magdo-donate ng donor. So, maganda, kaya po importante yung magpapahinga kayo no, a day before you donate that para po yung katawan nyo, physically ready ka, even po mentally or psychologically, nakapagpahinga po yung ating donor. So, yun po yung mga basic preparation, no, na dapat gawin ng ating mga donors bago po mag-donate ng dugo. Ayan. So, ito yun. Ma'am Noel, Ayan, before alam kang ko, Doc. mag-donate, ano daw ang gagawin mo? Dapat well-rested. Correct. Ayan. Ano pa? Dapat nakakain ka ng Nakakain. maayos. At? At yung tubig, Doc. Hydrated. Yes. At syempre, may mental, and, ano din, may preparation ka din dapat. Dapat relax ka lang, Doc. Kasi Yes. dito yung mga madalas na mga nanghihina o nahihimatay kapag Okay. anxious sila. Okay. Pero kung may nagtanong ka kasi kanina, ano yung before, ngayon, ano naman yung after? Ano yung po pwedeng or dapat gawin ng mga tao matapos mag-donate ng dugo? Ayan. So, after po na makuha ng dugo, the same po, no, kailangan po ma-hydrate din po tayo. So, inom po Inom ng pa rin ng- madaming tubig, no? At least 6 to 8 no, glasses of water. Kung kaya pang mas madami, okay lang yun. Ang importante po, ma-hydrate tayo. So, bawal po muna magpapagod. So, kunwari, magtatrabaho ka Pahinga. pa. Magpatrabaho ka pa after mag-donate. Kung ang inyo pong trabaho ay desk work lang, no? So, nakaupo, hindi ka naman po physically mapapagod. So, pwede naman po yun. Pero kung magbubuhat ng mga mabibigat na gamit, magdadrive ng malayo, so hindi po muna yun pwede. And ito po, madalas nang tinatanong, okay lang po ba uminom ng alak? Kasi magse-celebrate na kapag donate ako ng dugo, makakasagip ako ng buhay. So, hindi po muna pwede, no, uminom ng alak sa araw kung kailan ka po nag-donate ng dugo, no? Yung alak po kasi, no, kumbaga kapag uminom ng alak, nakakapaihi at paihi po yan. So, kung ihi ka na ihi, mababawasan ng fluid yung iyong katawan. So, kumbaga, nabawasan ka na ng dugo, ng fluid sa katawan, mababawasan ka pa kung iihi ka ng ihi. So, bawal mo nang uminom matapos ang Pagdodonate. pagdodonate. At bawal talagang uminom. Opo, para malusog po tayo, no? oo. At maiwasan yung iba't ibang sakit. Ayan. So, yan. So, alam mo na rin, Ma'am Noel, tinanong ko na para alam mo na before and after, ano yung mga kailangan mong gawin. Ayan. So, kailangan pala, Doc, na hindi tayo gumawa ng mga bibigat na trabaho after natin mag-donate ng dugo. And of course, stay hydrated pa rin tayo. At in addition, kain po tayo ng mga pagkain na matataas sa iron, katulad po ng gulay, ayan, mga green leafy vegetables, oo. ayan, isda, mga ganun. So, para po mapalitan, no? Kasi natural naman, kaya ng katawan yun na mapalitan ng bagong dugo, yung inyong dugo, no, sa katawan. So, kailangan lang kakain tayo ng tamang pagkain, mag-hydrate, magpapahinga, no? So, yun po, yung mga ilan sa mga... So, kahit naman hindi ka matapos mag-donate, di ba? Dapat talagang kakain ka pa rin ng mga masusustansyang pagkain. Kasama po yan sa ating 7 healthy habits. Yes! Okay, PA1. Yes. So ngayon, Ma'am Noel, kasi alam kong gustong-gusto mo na magpa-donate. Pagkatapos mo ng donation ngayon, for example, this month mag-donate ka, tuwing kailan ba, gaano ka-regular ba yung pwede po nating pagdodonate ng dugo? Ayan, kung gusto niyo pong maging commitment, maging regular blood donor, pag lalaki po, every 3 months pwede mag-donate ng dugo. Ayan. Every 3? Kapag Every 3 lalaki? months, pag lalaki. Pag kay Oo. Ma'am Noel naman, pag mga babae, every 4 months, no? So, 4. kada 4 na buwan, pwede ka na ulit mag-donate ng dugo. Pwede po bang mag-donate ang dugo? Kasi babae, may regular yan na cycle or menses o regla. Pwede bang mag-donate ng dugo ang may regla? Ayan, magandang tanong na, Doc Oo. Juan. So, ang sagot po dyan, pwede mag-donate
as long as po normal ang inyong hemoglobin. So during the screening process doon lalabas po, yun. i-check po ng ating medtech, yung staff po natin, kung normal ang inyong hemoglobin. So kung meron ka pong menstruation at normal naman ang hemoglobin, pwede po mag-donate ng dugo. Every 4 months ka, Ma'am Noel. Tapos ako, every 3 months. Okay, sige. Ano pang tanong mo, Ma'am Noel? Ayan, Ma'am Nicole, ano naman po yung mga benefits na makukuha sa regular na pag-donate ng dugo? Ayan. So, madami po actually yung benepisyo, no? Basically, syempre yung benepisyo nito dun sa pasyente. Madudugtungan mo ng buhay yung mga pasyente. Pero meron din po actually yung benepisyo sa ating mga donors, no? Unang-una, madalas ko itong naririnig, no, sa mga tao na pag nagdo-donate daw, nalilinisan yung kanilang dugo, no? Totoo ba yun, Ma'am? Actually po, ang explanation nun na parang nalilinisan, napapalitan po ng bagong red blood cells ang ating katawan. Kasi po, yung tinatawag nating red blood cells, meron po yung lifespan o namamatay actually sila after 120 days. No? Okay, yes. So, natural yun na proseso sa katawan natin. So, kapag nagdo-donate ka ng dugo, okay, nawalan ka ng 450 ml na dugo, papalitan niya ng bagong red blood cells. Normal na mapapalitan ng katawan natin. Kaya yung sinasabing nalilinisan, ang nangyayari po nun, napapalitan ng bagong red blood cells yung ating katawan. Okay. Kaya may mga donors nagsasabi na yun nga, parang maganda sa pakiramdam, physically. So, ganun po yung nangyayari. So, yun po yung isa sa benepisyo. Ikalawa, parang nagpa-check up ka na lang din po, no? Kasi may mga nurses, medtech, and even may doctor pong titingin po sa inyo para masiguro kung kayo ay physically fit or qualified to donate blood. So malalaman mo kung normal yung BP mo, yung vital signs mo, and then iti-check ka mismo ng doktor. So parang nagpa-check up ka na lang din for free. Yes, tama nga naman kasi dadaan ka sa screening Yes. So matitingin talagang doktor. Opo. Ikatlo naman, isa pa sa benepisyo ng pagdodonate ng dugo. Actually, nakakabuti po ito sa ating puso, ayan, at vascular system. Ayan. Ano naman po yung connect ng pagdodonate ng dugo sa puso natin, no, sa ating vascular system. So, ang ano po kasi natin, no, pag nagdodonate tayo ng dugo, especially po may mga donors tayo na pag masyado pong mataas yung hemoglobin, no, sa katawan, kapag mataas yung hemoglobin, mas malapot po yung ating dugo, no? So, yung pagiging malapot ng dugo na yun, usually associated po yan sa clots o mga bara-bara sa ating katawan. So, pag regular ka nagdo-donate, no, ng dugo, tapos mataas ang hemoglobin mo, bababa po yun. So, less likely na lalapot yung inyong dugo. So, kumbaga, yung epekto din nun, mababawasan din yung possibility na magkaroon ng clots o mga bara-bara sa katawan natin. Okay. Kaya, kumbaga, may ganong epekto po pag regular kang nagdo-donate ng dugo. Okay, so madaming benepisyo kapag regular na nagdo-donate ng dugo. Ano, Ma'am? So, actually may mga nabasa na rin akong journal na nagsasabi na kapag regular ka daw nagdo-donate ng dugo, may chance mapababa din yung chance mo magkaroon ng cancer. Yes. Oo, so, ongoing yung mga pag-aaral na to. Pero ang general na sinasabi is kapag regular kang nagdo-donate ng dugo mo, mas malaki yung benepisyo na nakukuha din mo as a donor. Diba? Pero ang kagandahan pa nun, ang pinakamalaking benepisyo is meron kang nililigtas na buhay. Hindi mo man alam kung kanino napunta yung dugo mo, pero sigurado kang meron kang naligtas. Hindi lang isa yan, ha? Kadalasan, ilang tao yun, Ma'am Noel? Actually po, isang blood bag na i-donate na. Kunwari, Ma'am Noel, magdo-donate ka ng isang blood bag, you can actually save 3 to 5 lives. Oh, diba? So, yun yung pinakamagandang benefit na makukuha natin doon. Meron kang benepisyo sa sarili mo, meron kang benepisyo at least 1, 2, 3 hanggang 5 or even more pa nga na tao. At yun yung best dyan. So napakaganda ng discussion natin, Ma'am Noel. Pero syempre, putulin muna natin yung tanungan dahil sa ating pong pagbabalik, sasagutin naman natin ang mga tanong na binigay sa atin ng ating mga viewers or yung mga nag-chat sa atin sa ating Facebook page. Ayan, yung mga katanungan po na itatanong natin mamaya ay mula sa ating Tanong ng Bayan. Ayan. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis dahil magbabalik ang VHW Me. Be healthy with me! Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol HD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon.
Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga abot-kayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng regulation, licensing, and enforcement division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster-prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito, na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development, at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon. Mula sa preventive care hanggang sa emergency response, handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. At nagbabalik po ang BHWME. Kasama pa rin po natin si Miss Nicole Ann Bejo mula sa BSL SNRL. Ayan. At ayan, Ma'am Noel, nandito na tayo sa pinakapaborito kong segment ng ating pong show, kung saan syempre sasagutin ng ating pong bisitang specialist or guest natin ngayong hapon yung mga binigay sa ating katanungan ng ating mga tagapanood. Ayan, so pinakaunang tanong na binigay sa atin, paano daw po ba makukuha paano po ba makakakuha ng dugo ang mga pasyenteng nangangailangan ng dugo? Yan. So, kung meron pong pasyente na mga nangangailangan ng dugo, so kung saan po siya actually naka-confine, naka-admit, no? Yung hospital mismo yung tatawag sa blood center. And then, si blood center, kapag merong supply,
bibigyan po agad no ang ating mga hospitals. So kailangan lang pong tumawag, mag-coordinate ng hospitals sa ating blood center. So hindi na po kailangan yung pasyente mismo, yung relative ng pasyente yung pupunta pa po o tatawag sa blood center. Hospital na po mismo, no? Facility to facility po yung ating transaction pagdating po sa pagre-request ng dugo. Okay, so hindi kailangan tumawag ng pasyente at yung pasyente yung maghanap ng dugo. Yes, so po, hospital po dapat yung tumatawag at nagre-request ng dugo sa blood center. Okay, so hospital. So kasabay na po ito sa mapa-private man na hospital or regardless public? po kung private o public, kahit saan ka na-confine, basta po hospital dapat yung tatawag po sa blood center. Para hindi na, kumbaga, hindi na din dagdag pang stress o isipin sa ating mga pasyente. Okay. Sige. Ma'am Noel, yung second question ito naman natin. pong pangalawang katanungan, Ma'am Nicole, sa tingin ko po ay galing ito sa isang estudyante. Sabi po nung kaibigan ko, required daw po ng kapalit na dugo kung magre-request ng dugo. Totoo po ba ito? Ayan, so yung sagot po dyan, no, depende po sa supply ng dugo sa atin sa blood center. Kapag meron po tayong supply ng dugo, no, bibigyan po natin agad kung ilan yung kailangan ng ating mga hospitals, ng ating mga pasyente. Pero po, may mga instances po actually, no, na nagkukulang yung supply ng dugo sa blood center. Lalo na po dun sa tinatawag natin na lean months. So ito po yung mga buwan kung saan konting-konti lang po yung nagdo-donate or mga mobile blood donation natin. Usually po, pag first quarter or last quarter of the year, dun po no, nagkukulang yung dugo natin. So kung kulang po yung supply ng dugo ng blood center, saka po kailangan magdala ng donor, no? Kailangan magdadala ng donor para mabigyan sila ng dugo or kumbaga yung blood needs nila ay ma-serve natin during lean months lang at kapag wala po talagang supply ng dugo. Pero kung meron naman tayong supply ng dugo, kung ilan ang kailangan, no, mabibigyan po yung ating mga pasyente. So yung tanong kung required, depende po no sa supplyan ng dugo. Okay. So, depende pala, Ma'am Noel. No? So, hindi all the time kailangan mong magdala ng donor na magpapalit no, nung binigay mo na sa'yo na dugo. No? Pero kailangan ba na may donor muna before ibigay yung gamot or po pwedeng to follow na lang yung donor? May mga instances, lalo na po pag emergency cases po. No? Actually po, may mga stock dapat, emergency stock po ang ating mga hospitals and even the blood center. So, kapag emergency cases at kailangan ng operahan, yun nga po, binibigay muna, no? Pinapahiram muna natin ng dugo, and then basta po magdadala na lang ng donor para kumbaga yung buffer stock natin, mapalitan po yun. Okay. Lalo na po for emergency cases. Oo. Actually, may nag-follow up na tanong doon sa ating mga sa discussion natin, no? Yung donor po ba na kailangan dalhin, dapat pareho daw po ba ng blood type doon sa kailangan na blood or yung blood type na yon? Ayan. So, sa blood center po, no, kunwari, ang kailangan po is A-positive. So, kailangan po A-positive din yung donor na magdo-donate. Kasi po, kunwari po, iba yung blood type, kailangan is B-positive. Tapos, iba yung dinala niyang donor. Paano po ko yung available stock natin for B-positive ay kulang or wala or zero. So, hindi pa din masiserve yung request po nila. Kaya po, sa blood center, no, kung ano po yung kailangang blood type, no, yun din yung dapat donor. Yun din yung blood type ng donor na magdo-donate. Okay, so dapat pareho. Kung ano yung kailangan mo, tapos yun yung dadalhin mong replacement, ibig sabihin, no? Opo. Sige, Ma'am Noel. Ayan, Ma'am Nicole, may bayad daw po ba ang dugo? Kung meron po, magkano daw po ito? Ayan, so madalas natatanong din yan, lalo na po sa community, no, na kami po, nagdo-donate, tumutulong, pero bakit pagdating sa hospital may binabayaran? So, totoo pong na may mga ganong katanungan. So, ang sagot po dyan, yung blood itself, donate yan for, ng walang bayad. Wala pong bayad yung blood itself. Pero, meron po tayong tinatawag na blood service fee. So, yan po yung binabayaran sa hospital. No? Bakit may kailangan pang blood service fee na yan? So, yung blood service fee, nakapaloob po dun yung pagtetest natin ng dugo. No? Kasi nga, di ba, na-mention natin kanina, Doc Mon, Manuel, na gusto natin masiguro ligtas yung dugong isasalin sa pasyente. So, pag magtetest po tayo ng dugo, actually po, tinetest natin sa 5 na transfusion transmissible infection, yung mga blood na nakokollect natin. So, 5 yun, no? So, kailangan mag-incur po talaga ng expenses for the reagent, no, yung machine. So, kung nakapaloob po sa blood service fee, yung pagtetest dun sa dugo,
syempre, kailangan po natin ng blood bag. Hindi naman po pwedeng ilagay sa supot, no, yung ating mga dugo, no? At the same time, yung storage. So, dapat meron tayong maayos na storage. Hindi po siya pwedeng ilagay lang kung saan. Yes. Okay, so, at the same time, yung nag-incur po ng expenses dun sa, mag-hemoglobin po, may mga gamit pong ginagamit tayo for that. So, ang binabayaran again, hindi po yung blood itself, pero yung testing, yung storage, yung blood bag, yung mga reagents, and yung iba pong kagamitan na ginagamit para masiguro natin na quality and safe yung blood na isasalin sa pasyente. So, yung tanong naman po, magkano po ba, no? So, yung binaba po ng DOH, yung maximum allowable po na fee, pag whole blood, may iba-iba po kasing component ang dugo. Pag whole blood po is 1,800. Okay, pag pack RBC is 1,500. Pag platelet po, 1,000. So, may iba pa pong components, depende pa po yun, no? Kung actually, depende sa anong components, madami pa pong components yan. Pero basically, yun po yung madalas na rin na-request po, no? Oo. So pag yun po platelet, 1,000. Kapag packed RBC, ito lang yung pula lang ng dugo, ito yung 1,500. At kung yung buong dugo, nandun na yung platelet, nandun na yung red blood cells, etc., yun po ay 1,800. Yes. 1,800? Yes po. Yes, okay. And then just to add no po, para hindi mag-cause ng confusion, yun po yung maximum allowable fee na binabayaran. Pero pagdating po sa hospitals, syempre, i-cross-match po yan. Kailangan ng gamit para sa pag-transfuse ng dugo. So may nai-incur pa pong expenses. Pero iba-iba na po yan. Kanya-kanya po yan na parang on top of the blood service fee. So, kaya po, baka may magtanong, na-confine ako dito, bakit ang siningil sa akin ganitong amount? So, on top of the blood service fee, may nai-incur pa po yung ating mga hospitals na dagdag bayad for the cross-batching, no? So, kailangan ka po kasi compatible yung dugo na isasalin sa pasyente. Pero yung pag-travel ng dugo from you and doon sa hospital, meron pa rin po ba siyang... So, ngayon po actually, Doc Mon, kami po mismo ay nagde-distribute na ng blood. So, para po mabawasan na yung on top of the blood service fee, na binabayaran ng pasyente. Pero may schedule po kasi yung pagdi-distribute ng blood center. So, kapag hindi po nakapasok yung request ng blood ng mga hospitals, sila mismo yung magpipick up, saka po magdadagdag ng bayad for the transportation. Pero sana laging may stock ng mga dugo. Kasi syempre, itong mga may sakit ng mga kababayan natin na to, syempre mahirap yung finances din nila. So, the lesser na mas mababa yung babayaran nila, yun yung pinakamaganda. Yes. Ito, ang susunod na katanungan po is, nagkakaroon daw po ba ng chance? May chance po bang magbago ang blood type ng tao pag madaming beses nang nasalina ng dugo? Ayan, ang sagot dyan. Regardless po kung gaano kadami ang inyong naisalit sa inyong dugo, kung blood type mo ay A positive, all throughout your life, A positive, A positive ka talaga. Hindi po nagbabago yung blood type po ng isang tao. Pero maganda po na naitanong po ito. Kasi para yung mga ganito rin po yung pagkakaalam, at least ngayon alam nila na kapag pinanganak ka ng isang blood type, yun na talaga yung blood type mo. Yes. Buong buhay mo. Yan. Ayan, so para naman po sa ating next na tanong, sino-sino naman daw po yung mga pasyente na madalas nangangailangan ng blood transfusion? Ayan, so madami pong pasyente natin na yung mga nag-undergo po ng operation, no? So, syempre, may nawawalang dugo sa kanila pag inooperahan. So, kailangan nila ng dugo. So, madami din po kami nare-receive actually ng request, no, sa blood center, yung mga cancer patients, no? Kailangan din nila ng madaming dugo. Usually, hindi lang kasi one unit ng blood. May mga instances po nakaka-receive kaming request 10 units for one patient. Meron din pong instances, yung mga OB cases, kunwari kailangan ng tanggalin yung buong matres, no? So, mas mataas yung blood loss, so mas kailangan madaming dugo. May nare-receive kami minsan 30 units just for one patient, no? So, yung mga nag-undergo ng operation, no? Yung mga naa-aksidente, no? Na kailangan masalinan ng dugo. Yung mga dengue patients natin na kailangan ng platelet. Yes. So madami talagang iba't ibang uri ng sakit na maaaring nangailangan ng dugo na to. So ang natin dito, ang problema natin,
hindi naman nagagawa na ma-manufacture kasi ang dugo eh. So talagang aasa tayo sa mabubuting loob ng ating mga donors para makapag-extend, makatulong, makapagdagdag ng buhay doon sa ating mga kababayan. Yan. So, napakadaming mga magagandang questions na binigay sa atin ngayon. Siguro punta tayo dito na meron po ba kayong gustong mensahe na iparating sa ating mga kababayan po? Ayan, so Doc Mon, Ma'am Noel, no, gusto namin, in behalf of the Department of Health, no, ng ating opisina, gusto namin magpasalamat, no, sa lahat ng donors na regular po nagdo-donate, no, para makatulong sa ating mga pasyente. At hindi lang po yung mga donors natin, pati lalo na po yung ating mga partners. Kasama na po dyan yung mga local government units, no? Yung mga MBD teams natin sa community na sila po talaga yung naglilibot, nagre-recruit ng donors, no? Nag-ensure na makapag-organize ng mobile blood donation activities. And aside from that, yung mga na-mention ko po, NGOs, religious groups, media, schools, no? Madami po tayong partners na tumutulong sa amin para po masiguro natin meron tayong supply ng dugo. So, gusto po pa rin, nakikita natin, dumataas na po actually yung stocks natin, no? Pero kami po ay nananawagan pa rin dahil yung need for blood, daily po yan. Wala pong break. So, all throughout the year, kailangan po meron tayong enough stock of blood. Kaya po, nananawagan po kami sa publiko, sa mga grupo na willing po tumulong, mag-organize mismo ng mga mobile blood donation. Tulungan nyo po kami, no? Para po masiguro natin meron tayong adequate or enough, sapat na supply ng dugo all throughout the year. Para po kung meron pong mga ilangan ng dugo, may bibigay po tayo agad. Again, sabi nga natin kanina, hindi lang po ito, nakapag-donate ka, nakakakasagip po ng buhay. Nakakadugtong po tayo ng buhay kapag tayo ay nagdo-donate ng dugo. Kaya, yun po, kami po ay excited for the National Blood Donors Month activities, no, and celebration. And kami po ay nag-look forward na mas madami pang donors ang magdo-donate, mas madami pa pong mga organizations and partners natin ang makikilahok sa ating advocacy on voluntary blood donation. Ayan. So, happy National Blood Donors Month po sa ating lahat. Kahit hindi ka pa donor, kahit nag-iisip ka pa lang mag-donate ng inyong dugo, kahit hindi ka pa pwedeng mag-donate ng dugo, ay maaari ka pong maging bayani sa pag-advocate ng ating pong blood donation para masiguradong nagliligtas po tayo ng buhay. Paano? Sa pamamagitan ng pag-alam ng ganitong mga impormasyon, pag-share ng ganitong mga impormasyon sa mga po pwede nating kakilala or kapamilya na po pwedeng mag-donate, di ba? So, napakadaming nating po pwedeng mapagtulungan at gawin para makaligtas tayo ng maraming buhay. Lalo na dito sa pagsisigurado na may enough tayong ligtas na dugo para sa lahat ng nangangailangan. Ano, Ma'am Noel? Yes, Doc. At sana po sa simpleng segment namin o episode ng BHWME ay marami kaming nahikayat na mag-donate ng dugo. Ayan. So maraming salamat, Ma'am Noel, Ma'am Nicole, sa ating pong pagpapaunlak. So magbibigay lang po kami ng konting token sa inyo po para appreciation po namin dahil po sa inyong pagpapaunlak. Ayan. Thank you very much po, Ma'am. Ayan. So, Ma'am Noel. Ayan. Kung may mga katanungan po kayo tulad ng aming mga tanong kanina, comment lang po kayo sa baba at susubukan namin niyang sagutin sa aming susunod na episode. Ayan. Pwede din po kayong mag-PM, mag-send sa amin ng personal message. Dahil, of course, ang show na to ay para sa inyo, para sagutin po natin ang inyong mga katanungan, para bigyan kayo ng tamang impormasyon at i-update ang inyong mga kaalaman. The doctor, the specialist, Ma'am Noel and me, kami po ay laging lalo na po para sa inyo. Hindi lang online pa. Ano, online na tayo ngayon. Ayan, Doc. Social na tayo ngayon. Online pa. Yes. Ayan, sobrang G na G talaga tayo magbigay ng mga impormasyon patungkol sa ating iba't ibang mga health topics. Ayan, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo, parehong oras at parehong araw. Laging tandaan, ang pagiging healthy ay nagsisimula sa ating sarili. Kaya always be healthy para ang ating katawan ay always G. Tama ka dyan, Ma'am Noel. Let us all be healthy. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga, kaya BHWME, be healthy with me!
DOHCHD, serbisyo salud ikono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama sinda sa serbisyo, matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo salud ikono. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakis agad na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig naon. Mag-ibo maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo salud ikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natindan sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa ka, Department